maghayag ng ating damdamin sa mapayapang paraan. Hindi po tayo naghahanap ng gulo. Hindi layunin ng pagkilos na ito na pagbagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakikiusap po ako, kung meron bang nandito na walang pagmamahal kay Tatay Digong, pumunta lamang dito para manggulo, please lang po, umalis na ho kayo rito. Ngunit, anumang pang-iinis na gagawin nila, huminahon po tayo. Huwag tayong tumula doon sa ibang lugar na habang nagsasagawa ng rally ang mga pro-Duterte, may supporter na may biglang nagsigaw na BBM ako, pinugbog. Hindi tayo gano'n sa Puerto Princesa. Sa Puerto Princesa, disiplinado tayo. Huwag tayong, tama yun, di ba? Taga-Puerto tayo, disiplinado. Huwag tayong magpadala sa ating emosyon. Alam ko, karamihan sa atin dito, galit na sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ako po, ilang araw nang umiiyak, hindi makatulog sa nangyayari sa ating minamahal na Tatay Digong. Tingin ko, planado ito na iparis mo si Tatay Digong para magalit ang sambayan ng Pilipino. Magkagulo ang Pilipinas para may rason na sila na magdeklara ng martial law. Kaya wag natin silang bigyan ng pagkakataon para supilin na naman ang ating karapatan. Kaya huminahon lamang po tayo. Mga Duterte supporters tayo ay disiplinado. Mamaya po, iwanan din po natin ang solar na ito ng walang kalat, walang basura. Dahil Duterte supporters tayo ay disiplinado. Mga kababayan, noong inaresto ko si Tatay Digong, noong March 11, nasa committee meeting ako sa Sangguniang Panlungsod. Hindi ko po talaga napigilang umiyak. After noon, nanahimik ako ng ilang araw. Isang araw na hindi ako nakaprogram sa aking radio program sa radyo. Dahil masyado akong emosyonal. Walang oras na hindi po ako umiiyak. Pero nung Huwebes, hindi ko na po nakayanan. Hindi na po nakayanan ang aking konsensya. Napapanood ko sa Facebook yung ibang mga Duterte supporters sa ibang dako ng Pilipinas na nagsasagawa ng mga prayer rally. Nagmumonitor tayo sa mga ginagawa nila. At dito, sa lungsod ng Puerto Princesa at Palawan, nakamonitor din tayo. Wala pong nanawagan para magkaroon tayo ng pagkilos. Kaya humingi po ako ng paumanhin, ng pasensya. Baka meron pong tumataas ang kila. Bakit si Lindsay Damasco ang nagpatawag nitong pagkilos na ito? Mga kababayan, 2006 pa lang, pagkakilala na ako kami ni Tatay Digong. News director pa lamang po ako noon sa isang ipilan sa Davao. Nasubaybayan ko, nasaksihan ko ang kanyang estilo sa serbisyo publiko. Simula noon, ininulo ko na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ibang-iba siya. Ibang-iba ang kanyang sistema ng pamamahala. Ikumpara mo sa ibang mayor. Ramdam na ramdam ng mga mamamayan ng Davao ang pagkalinga, ang pagmamalasakit ng kanyang administrasyon. Kaya simula noong 1988, mga kababayan, hindi na siya pinakawalan ng taga Davao City. Si Mayor Duterte ay hindi po yan namimili ng boto. Magtanong kayo sa mga taga Davao. Sumubok doon si former Speaker Prospero Nograles, tumakbong mayor. Grabe ang vote buying. Si Digong, ganun pa rin, hindi namimili ng boto. Davao yan siya? Hindi mo pa rin po siya natalo. Pero dito yan kung sino. Hindi kailan manatalo sa eleksyon si Tatay Digong. Dahil ulitin ko, ramdam ng mga taga Davao City ang kanyang sinsiradad.
2016, lumaban siyang presidente. Nanalo. Dito sa Puerto Princesa, panalo si Rodrigo Roa Duterte! Natapos ang kanyang termino noong 2022. During his term as president, pinalibing niya sa libingan ng mga bayani ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba? Marami ang nagalit doon kay Tatay Digong. Minumura siya ng mga human rights advocate, ng mga makakaliwang grupo. Kahit ang simbahan, minumura siya. Pero hindi siya nagpatinag. Kahit unpopular ang kanyang desisyon, ginawa niya pa rin. Pinalibing niya sa libingan ng mga bayani sa Ferdinand Edalyn Marcos Sr. na hindi nagawa noong panahon ni Presidente Corazon Aquino, panahon ni Ramos, ni Erap, panahon ni GMA, panahon ni Noynoy. Si Duterte lang ang nagpalibing sa ama ng ating presidente. Maliit nga. Hindi makita. Natapos ang termino ni PRRD noong 2022. Sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, kahit mga presidente sa ibang bansa, siya lang ang presidente na natapos ang termino na napakataas pa rin ang satisfaction rating. Duterte! Ang pangalagaan presidente, Boses ko man. mababa ang rating. Bakit? Sabi- Hindi satisfied ang mga Pilipino. Kaya, ang pinakamalakas sana na kandidato noon pagka-presidente sa nagdaang 2022 presidential election, walang iba kundi ang kanyang anak na si Inday Sara Duterte. Kung lumaban si Inday Sara, sana siya ang presidente natin ngayon. Pero dahil hindi oportunista ang mga Duterte, pinagbigyan nila si Bongbong Marcos. Nag-vice president na lang si Inday Sara. Kung tumakbo pa si Bongbong Marcos bilang presidente at kalaban niya si Inday Sara, mananalo kaya siya? Ice cream. Dito ice cream. Ang usapan nila, Yun, nagaling. ang Lako pa usapan nila, pagkatapos ng termino ni PBBM sa 2028, si Inday Sara na ang susuportahan nila sa 2020.